Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. Ang topic po natin ngayon is sex and freedom. God designed sex to be a gift and joy within the covenant of marriage. Sin, however, distorts this gift, turning it into bondage and shame. True freedom is not found in indulging sinful desire, but in surrendering them to Christ. In Him, we are set free from slavery to lust and enabled to honor God with our bodies. Ayon po sa John chapter 8 verse 10 to 11, sabi po dito na Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Ayon po sa ating katuruan, Christ sets us free from sins and shame. Ibig sabihin, kahit gaano pa tayo nagkamali noon, hindi niya yun kailangang dalhin pa ngayon. Sa pamamagitan ni Jesus, napatawad na tayo at hindi natin kailangan lumuhay sa guilt or hiya. Next is, Christ sets us free from condemnation. Kapag tayo nasa Kanya na, wala nang condemnation o parusa na dapat katakutan, tayo ay tinanggap at minahala ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Next is, Christ sets us free to live for God. Malayo na tayong mamumuhay para sa Diyos. Ang kalayaan na binigay ni Kristo ay hindi para lang gawin ang gusto natin, kundi para mamuhay ng may layunin, sundin ng Diyos at ipakita ang pagmamahal niya sa iba. Sa applications naman po, sinasabi dito na renew your mind and lifestyle. Baguhin ang pag-isip at pamumuhay. Simula sa pagbabago ng mindset. Ano bang paniniwala mo sa sarili mo at sa Diyos? I-alay natin ito sa salita ng Diyos. Iwasan ang dating ugali at simulan ang bagong pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Next is rely on the power of the Spirit. Hindi mo ito kayang mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng Holy Spirit para baguhin tayo mula sa loob. Siya ang nagbigay ng lakas para mabuhay ng tama at may kabanalan. And revisit the cross of Christ. Lagi nating alalahanin ang sakripisyo ni Jesus sa tuwing nangihina tayo. Bumalik tayo sa katotohanan ng siya ay namatay at muling nabuhay para sa atin at dahil din tayo ay manalo. And ayun lang po, maraming salamat.